Mga kwentong sumasa inyo. Mga damdaming sumasa puso. Kasama si Tony Aquino. Sumasa puso. Tony, ako si Juancho. Pero tawagin niyo na lang ako sa palayaw kong Junjun. 39 anyos na ako at taga San Pablo, Laguna. Sumulat ako sa inyo dahil na rin sa kahilingan ng isang taong mahalaga sa akin. Ayon kasi sa kanya, nararapat lang na marinig ng nakararami ang mga pinagdaanan namin nitong nakaraang taon lang. Hayaan niyo muna sanang bigyan ko kayo ng kaunting impormasyon tungkol sa akin. Nakapagtapos ako bilang engineer. Kaya lang pagkalipas lang ng 2 taong pagtatrabaho, napagtanto kong wala doon ang puso ko. Mas gusto kong maging isang negosyante. Pangarap kong makapagpatayo ng mga tindahan o kainan kung saan ang mga taong nangangailangan ng trabaho ang siyang nagpapatakbo. Kumbaga, kumikita na ako, nakakatulong pa ako sa iba. Pero mukhang masyado akong ambisyoso, Tony. Hirap akong tuparin ang mga plano ko dahil na rin sa kakulangan ng salapi. Sinubukan ko namang mag-ipon at humanap ng mga pwedeng mamuhunan. Kaya lang, parang mailap ang swerte sa akin. Madalas nalulugi ang mga naitatayo kong maliit na negosyo. Dahil din doon, iniwan ako ng asawa kong si Julie, tangay ang anak namin. Wala raw kasi silang mapapala sa akin. Pero sa kabila ng lahat ay hindi pa rin ako sumuko. Kasi naman, may isang mahalagang tao sa buhay ko ang palaging nakasuporta sa lahat ng gusto kong gawin. Kaya sino ko para sumuko na lang, basta-basta. Tao po! Tao po! Yoo! Gandang umaga! John! Uy! Yun pala siya. Pinakamagandang babae sa balat ng San Pablo, Laguna. Asus! Good morning. Namiss kita. Payakap nga. Ay, ano ka ba? Wag mo nga akong buhatin. Mababalian ka niya, no? Ikaw Babalian? talaga. Ako? Bata-bata ako pa may. Kaya-kaya pa kitang ihagis eh. Ay, John, ano ka ba? Ibaba mo nga ako. Hoy, Junjun, ibaba mo nga si Mama. Baka mabalian mo siya ng buto. Sira ulo ka talaga. Ito na po. Yan na po ang pulis. Okay, mabababa na kita. Dahan-dahan, Junjun, ha? Apit ka lang sa akin, ma. Dahan-dahan. Yan. Alam mo, ikaw... Ate, aray. Ba naman, makampas ka naman. Daig mo ba wrestler, ah? impacto ka kasi. Palagi mo na lang ginagawang manika si Mama. Si 37 na siya, baka nakakalimutan mo. Marupok na ang mga buto niyan. Sinasabi mo bang gurang ng mama kong pagkaganda-ganda at pagka-sexy-sexy? Ewan ko sa'yo. Ayos lang ako, Olga. Ay, hindi, Ma. Huwag mong konsintihin tong mokong na to. Pag napilayan ka o nabalian ng buto, mahihirapan ka na makarecover. Alam mo yan. Malakas pa naman ako. Regular kaya akong nag-ehersisyo. Oo nga. Ate talaga ang KJ. Si mama na mismo nagsabi malakas pa siya. Palagi nag-exercise. Tsaka, tingnan mo nga Hindi mo kung 7 dekada na naglalakad sa mundo, mukhang 40 lang Pinubola mo pa. Inggit ka lang kasi ikaw 43 pa lang pero parang 60 na sa susunod na linggo. Dahil dyan, di kita bibigyan ng ensaymada special na dala ko. Blah! Amin lang to ni Mama. Halika na, Ma. Magagana tayo. Di ka pa naman siguro kumakain, no? Nagmainit na tubig pa lang ako. Ayun, sakto. Ay. Junjun, baka binudbura na naman ng asukal yung dala mo, ha? Bawal kay Mama ang masyadong matamis. No. Wala naman diabetes si Mama. Ayun na nga eh.
Wala siyang ganong sakit, pero baka ikaw ang maging mitya ng pagkakaroon niya nun. Uy, sus, liga na nga ma. Iwanan natin to si ate. Parang binabalutan ng madilim na ulap eh. Junjun ha? Oh, saan mo gusto ma? Sa lamesa? Doon tayo sa likod ng bahay para presko. Ay, doon na lang sa likod bahay, Junjun. Sige, liga. Olga, magtimpla ka ng kape at saluhan mo kami dito. Ang daming dalang tinapay ni Junjun. Opo, ma. Sandali lang po. Magdala ka na rin ng tubig. Sige, ma. Junjun, magkano ba ang kakailanganin mo kung sakali? Kahit magkano lang ma. Maliit lang naman ang kailangan kong kapital eh. Di ba naman kasi kilala yung pangalan ng food cart na gusto kong gawin? Kahit magkano? Kung 500 peso lang ang ibigay ko sa'yo. 500? Huwag naman ganun kaliit, ma. Ikaw naman kasi. Nahihiya ka pang sabihin kung magkano talagang kailangan mo. Ma, siyempre, dapat talaga mahiya ako kasi ilang beses na akong umutang sa'yo eh. Tsaka niisang kusing, wala pa ako nababalik. Bakit nangungutang ka ulit kung nahihiya ka? Sa bagay, may punto ka, ma. 3 pulgada na yung kapal na mukha ko pag nautang pa ako sa'yo ulit. Kaya sige, kalimutan mo na yung sinabi ko, ma. Pasensya na po. Sakit na naman sa ulo dala ko sa inyo. Ano ka ba, Junjun? Huwag ka nang magdrama dyan. Hindi ako nagdadrama, ma. Totoo naman yung sinabi ko eh. Hindi ko masyadong pinag-isipan yung pagpunta ko dito. Maisip ko. Ura-urada akong kumilos. Kaya, pasensya na, ma. Di na maulit to, promise. Asus naman, Junjun. Huwag mong masamain yung sinabi ko, ha? Ikaw naman binibiro lang kita pero bigla kang nagseryoso dyan. Ang akin lang kung mangungutang ka sa akin, diretsahin mo na ako kung magkano ang kailangan mo. Hindi yung magkakapaan pa tayo. Wala namang kaso sa akin pautangin ka ulit eh. Marami akong pera, baka akala mo, ha? Lo, si mama. Syempre hindi ko naman ibibigay sa'yo yung buong kaban ko, ano? Pero kung hanggang saan lang ang pwede kong ibigay, ganun lang kasimple yon. Naiintindihan mo ba? Opo, ma. Kaya sige na. Magkano ba ang kailangan mo, anak? Yung totoo, ha? Mga 30,000, ma. Kaya ba? 30,000? Masyado bang malaki? Sige, gawin nyo na lang pong... Naku, Junjun ha. Yan ka na naman. Sinasabi ko na nga ba't nagpunta ka rito para mangutang na naman kay mama? Grabe ka naman, ate. Palagi akong dumadalaw dito, ha? Magkano na naman ang hinihingi mo kay mama? Naku ma, please lang. Huwag mo nang pagbigyan tong si Junjun. Ilang negosyo na bang naipatalo niyan? Hindi ka pa ba nadadala? Ikaw rin, Junjun. Kailan ka ba matututo, ha? Tanggapin mo na kasi na hindi para sa'yo ang pagnenegosyo. Kung ako sa'yo, mag-aral ka na lang ulit. Tapos kumuha ka ng board exam. Gamitin mo naman yung tinapos mo, hindi yung nag-aaksaya ka ng panahon at pera. Ate, iba na diskarte ko. May bago na akong... Pwede ba? Ilang beses na naming narinig yan. Wala nang bago-bago. Itatapon mo na naman yung perang ibibigay sa'yo ni mama. Ate, Kaya naiintindihan ko bakit iniwan ka ng asawa mo eh. Pasok na naman sa usapan si Julie. Kasi napakatigas ng ulo mo. Hindi ka marunong makinig. Hindi ako marunong makinig. Masyado lang nagmamadali si Julie yumaman. Atat na atat eh. Hindi siya atat. Mabagal ka lang talaga umusad. So ano? Tama lang na iniwan niya ako, ganun? Bakit hindi? So wala na siya nakikitang pag-asa sa'yo eh. Yang iya naman ako sa'yo. Palibasa, wala kang alam sa pagkakaroon ng asawa eh. Buhay mo ang pinag-uusapan dito. Huwag mo idamay ang ibang tao. Magsitigil na nga kayo dyan. Kaya ganda-ganda ng umaga sinisira ninyo. Si ate kasi ang yabang. Anong sabi mo? Tama na yan, ha? Ilusyonado. Tama na nga daw eh. Mabuti pa, pumunta ka sa may gate, abangan mo yung delivery, parating na. Nagpabili si mama ng isang kaing ng manggang hilaw, pumunta ka na doon. Sige. Olga, yung tubig ko. Oo nga pala, sandali lang ma, ikukuha na kita. Junjun, pumunta ka na doon. Eto na. Junjun, nak, Po, mamaya ilalagay ko na lang sa bag mo yung pera, ha?
Hindi ma, huwag na. Akong bahala. Sigurado ka ma? Oo. Basta galingan mo ha. Sana ito na yung negosyong para sa'yo. Salamat ma. Syempre naman. Sino pa bang tutulong sa'yo? Kundi ako na nanay mo. Tony, magaling ang Mama Daisy ko sa negosyo. Nagawa niyang mapalago ang maliit na sweldo noon ni Papa nung bata-bata pa sila. At sobrang abala ng mga magulang ko sa paghahanap buhay. Muntik na nga nilang malimutan ang gumawa ng pamilya. 35 anyos na si Mama nang ipagbuntis niya ang nakatatanda kong kapatid na si Ate Olga. At dahil sa sipag at tiyaga ng mga magulang ko, lumaki kaming magkapatid sa komportableng buhay. Hindi rin kasi sila maluho. Yung bahay ni Mama ngayon, magtatatlong dekada nang nakatayo. Yung kotse sa garahe niya, 15 taon na pero maayos pa rin ang takbo. Nung namatay sa sakit sa puso, ang papa ko ay nasa high school pa lang ako, Tony. Pero nagawa pa rin ni Mama na itaguyod ang pag-aaral naming magkapatid. Kaya idol ko, Mama ko. Napakabuti niyang ina. Mapagmahal, mapagbigay, at higit sa lahat kahit marami akong kapalpakan sa buhay, mahal na mahal pa rin niya ako. The best ka talaga magluto ng crispy pata, ate. Sa mahala ugali mo pero daig mo pa chef sa galing magluto. Hindi ko alam kung matutuwa ako sa papuri mo o sasakmalin kita eh. Kumain ka na nga lang dyan. Si Mama pala, tulog pa rin? Di pa ba siya mananangalian? Gisingin ko na kaya? Ay, wag mo nang istorbohin si Mama. Dumating ako, tulog siya eh. Baka gising na, magugutom yun. Nag-agahan naman siya. Dinalhan ko ng pagkain sa kwarto niya. Lugaw lang. Masama raw ang pakiramdam. Ano, may lagnat? Parang. Di may ubo tsaka sipon. Kasi hindi naman pwedeng lagnat lang ng walang dahilan eh. Hindi ko nga maintindihan eh. Ilang araw na siyang parang balisa. Walang gana kumain, matamlay. Tsaka sumasakit ang ulo. Ba't ngayon mo lang sinabi? Pag ganyan, dapat dinadala na natin sa ospital. Gagawin ko na nga sana nung isang araw pa. Kaya lang si Mama ayaw. Nagagalit pa. Alam mo namang may trauma siya sa pagpunta-punta sa ospital buhat nang magka-cancer siya noon. Teka, silipin ko muna si Mama. Ay, tapusin mo muna yung pagkain mo. Para isang ligpitan na lang. Ako na magugas ng plato. Olga! Olga! Ma? Oh, ba't bumangon kayo? Ma, sabi ni ate, masama raw pakiramdam nyo. Junjun! Ma, gising ma, gising! Ate, kunin mo yung susi ng kotse, dali! Ma, gising ma! Ate, dali! Buhatin na kita, ma. Ate, dali! Ito na! Yung pinto! Bubuksan ko yung kotse. Dahan-dahan, ha? Yung gate. Dahan-dahan. Oh, eto yung susi. Bubuksan ko lang yung gate, ha? Kunin mo tong susi. Akin na. Yung gate, ha? Oo! Liga na, ate! Yung pinto, sasarado ko muna. Tsaka yung wallet ko, sandali na. Bilisan mo! Ma, naririnig mo ako? Ma! Ate, bilis! Ma, naririnig mo ako? Asan ako? Sa ospital, ma. Ma, kumusta pakiramdam mo?
Ma, may masakit sa'yo? Si Ate Olga, kausap lang yung nurse. Isi-CT scan ka yata eh. Huwag ka mag-alala, Ma. Ayoko dito. Ayoko dito, nak. Iuwi mo ako. Ayoko dito. Ayoko dito, nak. Ialis mo ako dito. Ma, hindi pwede. Kailangan nating malaman kung anong sakit mo. Tawagin mo si Olga. Sabihin mo, iuwi na niya ako. Ma, kalma ka lang. Asan si Olga? Teka, ate! Ate! Gising na si Mama? Olga! Ma! Ayoko dito, Olga. Ayoko dito. Ma, kumalma ka lang, ha? I-check lang kung anong mali sa'yo, tapos uuwi na rin tayo agad. Ayoko. Ayos lang ako. Wala akong sakit. Oo, sige, pero kailangan lang nating makasiguro, Ma. Ayoko Ha? dito, Olga. Kalma ka lang, Ma. Relax. Relax lang. Check up lang ang gagawin, ha? Check up lang. Check up lang, Ma. Meron akong tumor sa utak, Dok. Yes po, tita. Yun po ay base sa scan nyo. Sorry, Doc, ha? Lilinawin ko lang po. May brain tumor si Mama at dahil to sa naging sakit niya na breast cancer noon. Anong ibig sabihin nun? Oo nga po, Dok. Mula dibdib, umakyat sa utak. Yes, ganun nga. Nag-metastasize yung cancer cells mula sa dibdib papunta sa utak through bloodstream o sa lymphatic system o yung daluyan ng fluid sa katawan papunta sa iba't ibang organs. At ayon sa scan, medyo malaki yung tumor. Nasa 3 cm na ho. Kailangan na ho nating matanggal ito bago pa lumala yung mga sintomas. At kung sakali, baka mag-undergo rin ho ang mama nyo sa chemotherapy o radiation lalo na kapag kumalat pa yung cancer cells sa iba't ibang parte ng utak. O baka sa iba't ibang parte na rin ho ng katawan. Ano ba naman yan? Cancer na naman. 1 taon mahigit lang tayo na mahinga tapos eto na naman. Hindi na ho bago yung ganitong kaso ni tita. Pero hindi rin naman sobrang dami. Pero dahil dumadalo yung dugo sa buong katawan natin, kahit ano, posible sa cancer. Dok, sabi niyo kailangan tanggalin yung tumor? Yes po. Kailangan sumailalim ni Tita Daisy sa operasyon. Safe naman ho ba yung operasyon, Doc? Ang ibig kong sabihin, ooperahan siya, tatanggalin yung tumor, tapos yun na, okay na. Well, tatapatin ko na ho kayo ha. Marami ho kasing risk ang operasyon, lalo na sa edad ni Tita Daisy na 78 years old. Siyempre, kailangan natin i-consider kung kakayanin pa ba ng katawan ni Tita. No offense po, Tita, pero alam ko naman hong napakalakas din nyo. Pero siyempre, wala ho kasing kasiguraduhan ng lahat. Ano ho bang pwedeng mangyari, Doc? Pwede hong maging successful ang lahat. Matatanggal namin yung tumor at makaka-recover si Tita Daisy, pero posible rin ho na magkaroon ng iba pang komplikasyon. Yung vitals niya during the operation. And worst comes to worst, pwedeng hindi na magising si Tita pagkatapos ng operasyon. Pero syempre we will do our best para hindi mangyari yun. Yun ang magagarantiya ko. Gagawin namin ang lahat para maging maayos ang operasyon. Ay, yun naman pala eh. E di sige, Dok, i-admit na po namin si Mama para magawa nyo na yung kailangan nyong gawin. Oy, huwag kang ang atat. Anong atat? Si Dok na nga nagsabi na dapat maoperahan na agad si Mama eh. Oo, narinig ko. Pero sana narinig mo rin yung sinabi ni Doc na pwedeng magkaroon ng komplikasyon. Pwedeng hindi na magising si Mama. Teka. Ano, ayaw mo? Ayaw mong paoperahan si Mama? Hindi sa ayaw ko. Ang akin lang, pag-isipan muna natin. Anong pag-iisipan? Yun na nga lang yung solusyon. Tapos may radiation pa o chemotherapy. Gusto mong pahirapan ulit si Mama? Nakalimutan mo na yata ang pinagdaanan niya nung nakaraang taon. Siyempre hindi. Hello? Pero ano magagawa natin? Sana buhay ulit yung cancer sa katawan ni Mama eh. Alangan namang, hayaan na lang natin. Olga, tama na yan. Maya naman kayo, nasa harap tayo ng doktor, oh. Sorry po, Ma. Doc, sorry. Wala akong problema. Bale, if you don't mind, gusto ko pa hong ipaliwanag maigi.
Lalo na sa inyo, Tita Daisy, yung kalagayan ninyo. Ay, sige lang ho, Doc. Makikinig kami. Ay, Junjun, Olga, wala mo nang magsasalita sa inyo, ha? Hayaan nyo yung doktor na magpaliwanag ng dire-diretso. Huwag niyong sisingitan. Pag may tanong kayo, mamaya na lang pagtapos na siyang magpaliwanag. Naiintindihan nyo ba? Sige, Ma. Doc, sige ho. Ipagpatuloy nyo na ho. Pasensya na ho sa mga anak ko, ha? Wala akong problema. Tingin po kayo dito sa monitor. Tony, patapos na ang taong 2021 nung ma-diagnose ng breast cancer si Mama. 76 anyos na siya noon. Sobra kaming natakot dahil matanda na si Mama at hindi namin alam kung magagawa pa niyang labanan ng sakit na cancer. Pero ginawa pa rin namin ang mga dapat gawin. Pinagamot namin si Mama. Sumailalim siya sa chemotherapy, tinanggal din ang kanang dibdib niya. Tony, kinuha ng cancer ang saya at sigla ng mama ko. Halos nangalahati ang timbang niya at nalaga sa mga buhok, maputla at nangangalumata. Hinang-hina ang katawan niya at hindi siya makabangon sa kama. Kaya laking pasalamat na lang talaga namin. At dininig pa rin ng Diyos sa mga panalangin namin. Hinayaan niyang makasurvive ang mama ko. Yun nga lang, traidor talaga ang cancer. Hindi mo alam kung saan at kailan na-atake ulit. Kaya hindi kami makapaniwalang babalik ang sakit ni Mama. At sa pagkakataong ito, sa mas delikadong parte pa ng katawan. Ang problema pa, hindi kami magkasundo ng kapatid ko sa direksyon na dapat tahakin. Nandito ka na naman? Oh, may dala ako mga prutas, iba-iba. Binili ko na lang kung anong makita ko. Tsaka eto pala. Bangus yan, sariwa. Bahala ka na kung anong gusto mong luto para kay Mama. Pero maganda yata yung may sabaw. Sinigang? Sige. Huwag mong istorbohin si Mama, ha. Nagpapahinga siya. Kakatapos lang niya maglakad-lakad sa labas kanina. Mamaya mo na lang siya puntahan sa kwarto. Pagkatapos siguro ng 1 oras. Sige. Dito ka manananghalian? Ah, Matanong nga kita. Wala ka bang negosyong kailangang asikasuhin? Araw-araw ka nang nagpupunta dito, ah. Wala ka bang pagkain sa bahay mo? ate, alam mo hindi ako nagpupunta dito para makikain. Ang mabuti pa. Kunin mo yung walis tingting. Walisin mo yung likod bahay. Ang daming tuyong dahon. Ate, mag-usap nga tayo. Tungkol sana naman. Anong tungkol sana naman? Malamang tungkol kay Mama. Ilang araw na patay mali siya ka pa rin? Junjun, pwede ba? 1 linggo nang lumipas, ate. Kailangan na natin kausapin yung doktor ni Mama. Junjun, kakausapin natin yung doktor kapag nakapagdesisyon na si Mama. Paano magdidesisyon si Mama? Parang wala kang pake. Anong sabi mo? Ang dali-dali lang sabihin kay Mama na, Ma, pumayag ka na magpa-opera para gumaling ka. Papayag naman agad yun pag sinabi mo kaso wala. Ikaw yung kasama niya dito sa bahay pero wala kang ginagawa, wala kang sinasabi. Ang tahimik mo na parang walang nangyayari. Gusto mo bang mamatay na lang si Mama? Bastos ka! Anong tingin mo sa akin, masamang anak? Mukha. Hoy! Kasi sino bang mabuting anak ang hindi papagamot ang nanay niya? Sige nga. Ang problema kasi sa'yo, Junjun, napakakitid ng utak mo. Wow, ako pa ngayon? Akala mo kasi ganun kasimple lang ang lahat eh. Pag may sakit, gamutin. Tapos. O bakit, hindi ba? 1 + 1 = 2. May iba pa bang sagot? Hindi mo ba narinig yung sinabi ng doktor? Komplikado ang sitwasyon ni Mama. Hindi madali ang operasyon. Maraming pwedeng mangyari. Pwedeng hindi na siya makarecover. At kung makarecover man, sasailalim ulit siya sa chemotherapy o sa radiation. Junjun, 78 na si Mama. 78! Konti na lang 80 na. Oh, ano ngayon? Malakas ba naman si Mama? Liksi-liksi. Akala mo lang yon. Tingin mo kakayanin pa niya yon? Halos mamatay-matay na nga siya nung ginagamot yung breast cancer niya eh. Sa sobrang hirap, sa sobrang sakit ng pinagdaanan niya. Siya na mismo nagsabi na gusto na niyang mamatay. Galing mismo sa bibig niya na sana namatay na lang siya.
At kahit tayo nga di ba? Akala natin mamamatay na si Mama. Milagro na lang talaga ng Diyos na nabuhay pa siya. Junjun, tingin mo ba hahaba ang buhay niya kapag pinooperahan natin siya? Baka nga sa operating room pa lang mamatay na si Mama eh. Hoy, paano? Hahayaan na lang natin? Wala tayong gagawin? Yung ba gusto mo, ha? Yung ba? Ano ate, yung ba? Magsalita ka, yung ba? Ewan ko! Hindi ko alam! Ewan mo. Ganun din yun eh. Mas gusto mo na hintayin na lang na lumaki yung tumor sa utak ni Mama hanggang sa mawalan na naman ulit siya ng malay. Tapos ano? Ano, hindi na magigising? Ganun ba? Ganun ba yung gusto mo mangyari? Hindi ko nga alam, Junjun. Ano Ate, ba? kapag wala tayong ginawa, ilang buwan na lang ang itatagal ni Mama. Okay, pero pag pinagamot natin siya, pwede pa siyang mabuhay ng maraming taon. Ng maraming taon, ate. Maraming taon! Kumpara mo yung ilang buwan sa maraming taon. Ganun ba kahirap yun? Asang-asa ka sa maraming taon hindi nga sigurado yon. Ang problema kasi sa'yo, Junjun, wala ka sa sitwasyon ni Mama. Ayaw nga niya na nakakakita ng injection eh. Nung kinuhaan nga siya ng dugo sa ospital, hindi mo ba napansin nanginginig siya? Nanginginig siya sa nerbiyos. At hindi siya ganun dati, Junjun. Pero pagkatapos niyang pagdaanan yung chemotherapy na yan, nagkaroon na siya ng takot sa ospital. Hirap kasi sa'yo nagmamarunong ka eh. Wala ka naman nung panahong nagpapagamot ng cancer si Mama. Anong wala? Binabantayan ko si Mama. Binabantayan mo pagtulog. Pero ako talagang kasama niya. Ako yung nandun nung naoperahan siya. Ako yung puyat at hindi makakain na maayos. Ako yung pabalik-balik sa ospital. At ako yung nakakita kung paano mahirapan si Mama. Bawat iyak niya, bawat pagmamakaawang mawala na yung sakit. Ako yung nandun at nakahawak sa kamay niya. Ikaw! Nasaan ka? Susulpot ka lang kung kailan kumbinyente sa'yo. Magdadala ka lang ng bulaklak o kung anong pagkain tapos aalis ka rin. Ate, may pinagdadaanan din kasi ako noon. Alam mo yan. Ayun na nga eh. May sarili ka mga problema noon kaya hindi mo alam lahat ng hirap ni Mama nung nagkasakit siya. At sinasabi ko sa'yo, Junjun, nakakaawa si Mama. Awang-awa ako sa kanya. At hindi ko alam kung kakayanin pa niya. Namin. Na sumailalim uli siya sa ganun. Ako nga naduduwag sa takot si Mama pa kaya? Mag-isip ka nga. Okay. Gets ko na. Yung takot mo, pinapasa mo kay Mama. Kaya tuluyan si Mama, imbes na lumakas ang loob, nadamay na rin sa kaduwagan mo. Ibang klase. Ibang klase rin talaga tumakbo yung utak mo no? Simple lang naman kasi Gusto ko pang humaba ang buhay ng nanay ko. Kaya ikaw kung gusto mong mag-inarte, solohin mo. Basta ako, ipapagamot ko nanay ko para... Ano ba ang ginagawa niyo dyan? Ma? Teka, ba't bumangon kayo? Baka mapano kayo niyan Alalayan kita. Natutulog ako Ang ingay-ingay ninyo. Sorry, Ma. Puo muna dito, Ma. Salamat. Gusto mo ng tubig, Ma? Pagkain, Ma. Nagugutom ka? Hindi. Diyan lang kayo. Olga. Junjun. Ma. Huwag na kayong mag-away, ha? Hindi nyo dapat pinagtatalunan ng kahit anong tungkol sa akin. Kaya ngayon pa lang, ako na ang nagsasabi. Ayokong magpa-opera. Ayoko nang bumalik sa ospital. Sayang sa oras. At higit sa lahat, sayang sa pera. Mas gusto ko pang mamasyal na lang tayo sa malalayong lugar kaysa magpagamot. Pero Ma, hindi pwedeng... Tama na, Junjun. Tama na. Nakapagdesisyon na ako. Huwag ka nang umalma pa. Dahil kahit ano pang sabihin mo, hindi na magbabago ang isip ko. Tony, gulong-gulo ako noong mga panahon na yon. Naintindihan ko naman ang punto ni Ate Olga na ayaw na niyang mahirapan pa si Mama. Kasi nakita ko rin naman ang naging paghihirap ng mama ko nung may breast cancer siya. Nakita ko ang mga iyak niya at pagmamakaawang matigil na ang sakit na nararamdaman niya. At kahit ako rin naman ayoko ng pagdaanan ulit ni Mama ang ganong pagdurusa.
Pero wala naman kasing ibang paraan kundi ang subukang ipagamot ulit si Mama. Kasi sabi ng doktor, ay ilang buwan lang itatagal ni Mama kapag hinayaan lang lumaki ang tumor sa utak niya. Alam kong sugal ang operasyon kay Mama. Maaaring hindi na siya magising. Pero paano? Paano kung hindi naman ganun ang mangyari? Paano kung makayanan ni Mama ang operasyon at maayos siyang makarecover? Ibig sabihin, mas mahaba pa ang panahon na makakasama namin siya. Ang akin lang, Tony, malaki ang tiwala ko sa Mama ko. Malakas siya at palaban. Kung wala siyang sakit, hindi mo nga aakalain na malapit na siyang mag-80. Ayos naman na si Mama. Nilagyan lang ng gamot tsaka bendahe yung sugat niya. Pwede na nga siya umuwi ngayong araw eh. Pinagpapahinga lang muna siya sandali. Ano ba nangyari? Ayun nga, nasa kusina kami. Naghuhugas ako ng plato tapos siya nakaupo lang. Hindi ko napansin na tumayo pala siya para kumuha ng tubig. Nahilo, bumagsak. Natabig niya yung pitchel kaya nabasag. Sinubukan niya agad tumayo kaya ayun, nasugatan siya. Bakit nahilo? Tingin mo dahil kaya dun sa tumor sa utak niya? Baka. Kaya nga tinawagan ko yung sekretarya ng doktor ni Mama. Tinatanong ko kung kailan tayo pwedeng dumaan para magpatingin. Sabi ko nandito na tayo sa ospital kaya baka pwede tayong sumingit. Ano sabi? Hindi pa nagre-reply eh. Nasaan si Mama? Nandun sa loob. Buti siya lang yung pasyente. Madali siyang nakatulog. Tara, puntahan natin. Sige lang, mauna ka na. Bibili lang ako ng tubig tsaka pwedeng kainin ni Mama. Okay, sige. Pabili na rin ako ng kape. Sige, kung ano na lang ang makita ko. Salamat ate. O dalian mo na, baka gising na si Mama at hinahanap ako. Okay. Ma? Junjun. Ay nako naman. Sinabi ko na kay Olga na huwag kang tawagan eh. Nasugatan lang naman ako, malayo sa bituka. Pwede na nga akong umuwi eh. Ano ba nangyari, Ma? Nahilo daw kayo? Na naman? Hindi ko nga alam nak eh. Parang nablangko lang yung utak ko. Parang tumilim lang sandali. Tapos, hindi ko na namalayang nasa sahig na pala ako. Ang bilis ng mga pangyayari nak. Ma, sa tingin ko, isa lang naman ang dahilan. Ba't nangyari yun diba? May tumor kayo sa utak eh. At sinabi na ng doktor mo mga sintomas na pwede mong maranasan. Lalo na kapag tumagal na ng tumagal at wala tayong ginawa. John, uumpisahan mo na naman ba ako? Sa bahay na lang. Huwag ngayon at... Ma, hanggang kailan ka ba magmamatigas, ha? Alam mo sa sarili mong lahat na nangyayari sa'yo. Dahil dyan sa tumor sa utak mo. At alam mo na habang tumatagal, lalala yung mga sintomas mo. Hindi natin alam kung kailan o saan ka ulit mawawala ng malay. Baka nga hindi lang pagbablackout yung mangyayari sa'yo eh. Baka sa susunod, hindi ka na magising. John. Bakit ba kasi ayaw mong magpagamot, ha? Bakit? Anong problema? Anong kinakatakot mo? Sinabi ko na sa inyo ng ate mo, hindi ba? Sayang sa pera. Ang dami natin pwedeng ibenta pag walang-wala na tayo. Kung kinakailangan, ibebenta ko yung kidney ko, gagawin ko talaga yun. Jesus Mariosep ka naman, John. Ma, seryoso ako. Kung yun lang ang iniisip mo, kidney ko, atay ko, ano pa bang pwede? Mata? John. Ano pa isa mong sinabi? Sayang sa oras. Bakit? Ayaw mo bang mapahaba pa ang buhay mo? Ayos lang sa'yo. Ilang buwan ka na lang, ganon. Ayaw mo nang abutan ng bagong taon. Okay ka na. Masaya ka na sa naging buhay mo. Ganun ba yon? Ma, pwede ba? Huwag mong intindihin si Ate Olga.
Alam kong narinig mo yung usapan namin nung nakaraan na kesyo ayaw na niyang pagdaanan yung hirap na pinagdaanan niyo nung nagka-cancer ka. Sus naman ma, mahina lang talaga yung loob ni ate. Pero kayo, alam kong matapang kayo. Alam kong malakas ka pa, kayang-kaya mong lusutan yung operasyon na yan. Si ate naduduwag lang yun. Baka ayaw niyo magbantay sa ospital, pues edi ako na lang. Ako naman sasama sa'yo, kaya ma, please lang. Please lang. Magpa-opera ka na. Matanda na ako, anak. Matanda na ako. Oo, yan na ngayon. Nakayanan mo na yung cancer dati, di ba? 1 taong mahigit pala nakakalipas. Maning-mani na lang to sa'yo. Tsaka baka hindi na to sing sakit nung dati. Tatanungin natin yung doktor, ha? Ayoko nang makaabala, Junjun. Hindi na rin naman ako magtatagal pa. Ma, ano ba sinasabi mo? Magpapagamot nga ako. Sabihin natin gumaling ako. Paano kung kukunin din pala ako ng Diyos pagkatapos? Sa panahon ngayon, nak, bibihira na lang ang nakakarating ng 80. Kaya sayang lang. Sayang lang ang pagod niyong magkapatid. Kung bandang dulo mawawala rin pala ako. Ma, alam ko naman yung kasabihang pag oras mo na. Pero mabuhay ka pa, di ba? Ibig sabihin may tsansa ka pang lumaban. Pwede pa tayong makipag-bargain sa Diyos. Gets mo ba, ma? Kung kukunin ka niya habang nagpapagamot ka o pagkatapos mong magpagamot, di sige. Kung yun ang gusto niya, wala tayong magagawa. Pero, wag lang yung buhay ka pa, susuko ka na. Okay? Di mo pa nga alam kailan ka mamamatay pero kusa ka nang lumalapit sa hukay. Wag ganun, mali yun. Anak, ayoko na kasing mahirapan pa kayo ni Olga. Sobra-sobra na yung pasakit na binigay ko sa inyo. Lalo na sa ate mo. Tignan mo nga, hindi na nakapag-asawa dahil sa akin. Ay ma, hindi mo yun kasalanan. Kasalanan ni Kuya Marlon yun. Ayaw pa nila magpakasal. At ma, wag mo kaming intindihin. Kaya namin mga sarili namin. Hindi naman kami yung may sakit Iiyak-iyak lang kami pero malakas pa katawan namin. Ang intindihin mo yung sarili mo. Kung paano ka magpapahaba ng buhay mo. Okay? Kasi, ma, hindi ka pa pwedeng mawala, okay? Hindi pa pwede. Marami pa akong utang sa'yo na kailangan kong bayaran. Ano ka ba? Anak? Hindi naman utang yun. Marami pa akong gustong patunayan sa'yo, ma. Okay? Kailangan makita mo na nakamit ko na yung mga pangarap ko sa buhay. Gusto ko mapanatag yung kalooban mo na maayos na ako na may patutunguhan na ako. Gusto ko rin maging proud sa akin. Junjun. Baka kasi ikaw lang. Ikaw lang yung palagi naniniwala sa akin Laki ng bilib mo sa akin kahit hindi dapat. Alam mong namimiyasa na ako pero bigay ka pa rin sa akin ng bigay. Nagbubulag-bulagan ka sa mga pagkakamali ko. Kung tratuhin mo ako parang napaka-perfecto kong anak. At yun ang gusto kong makamit, ma, yung kahit man lang katiting na tingin mo sa akin. Kaya ma, please, bigyan mo pa ako ng oras, okay? Antayin mo ako. Antayin mong matupad ko yung mga pangako ko sa'yo. Okay, huwag ka muna umalis. Huwag mo muna kaming iwan. Kailangan pa kita. Kailangan pa kita. Tony, alam kong napakamakasarili ng dahilan ko kung bakit gusto ko pang humaba ang buhay ni Mama.
Pero yun naman kasi ang totoo. Sa tanda kong ito, wala pa akong napapatunayan sa buhay. Puro ako kabiguan, puro ako kapalpakan. At ayoko mawala si mama na hindi man lang nakikita ang pag-angat ko. Sa totoo lang, sa kanya madalas nanggagaling ang panggastos ko sa sarili ko. Ganon din ang ibinibigay kong sustento para sa anak ko. Hindi ako humihingi. Pero si mama na mismo ang nagpupumilit na abutan ako ng pera. Dahil alam niya kung gaano katindi ang pangangailangan ko. At yun ang gusto kong itama, Tony. Hindi ko man literal na maibalik kay mama ang mga perang ibinigay niya. Pero gusto ko makita niyang may pinatunguhan ang walang sawa niyang pagsuporta sa bunso niyang anak. Kaya pasensyahan na lang kay Ate Olga, alam kong mas may karapatan siyang magdesisyon para sa mama namin dahil siya ang punong tagapag-alaga. Pero hindi ko kayang hintayin siyang mag-isip ng pagkatagal-tagal. Ako na lang ang kikilos para maipagamot si mama. Dahil yun lang ang alam kong paraan para maiparamdam kay mama na mahal ko siya. Tony, sa mga sumunod na araw ay hindi ko talaga tinantanan si mama. Kunwari ay donadalaw ko lang siya, pero kapag wala si Ate Olga ay pasimple akong humihirit tungkol sa pagpapagamot niya. Kinausap ko na rin ang doktor ni mama para makakuha pa ng impormasyon na siya namang pinapaliwanag ko kay mama. At nagbunga naman ang kakulitan ko. Napapayag ko si mama na magpa-opera. Siyempre natakot si Ate Olga, pero wala na siyang magagawa dahil na kay mama na rin ang huling desisyon. Kaya naman matapos ang masusing paghahanda, sumailalim din si mama sa operasyon. Inabot ito ng halos 10 oras. Pero laking pasalamat namin at naging matagumpay naman daw ito. Kaya lang, Tony, hindi nagising si mama matapos ang operasyon. Aktibo pa naman daw ang utak niya, pero mukhang may problema sa kanyang recovery. Hindi talaga ako makatulog o makakain ng maayos ng mga panahon yun, Tony. Dahil baka mamaya magkatotoo ang kinatatakutan ni Ate Olga. Nabuhay nga si mama, pero tulog naman at walang kasiguraduhan kung magigising pa. Nagre-respond naman yung mata niya sa ilaw. Dok, bakit hindi pa rin humagising yung mama ko? Ano hong problema? Well, masasabi ko naman successful ang operasyon. Nagkaroon ng bleeding pero nakontrol naman po namin. Ilang beses bumaba yung heart rate niya pero nabalik naman sa normal. I-schedule ko ulit si Tita Daisy ng CT scan para masilip natin kung kumusta yung lagay niya. Pero sa totoo lang, nasa mama niyo na ho yung bola eh. Pero magigising naman si mama. Hindi lang sigurado kung kailan. Tama? Wala akong mapapangako sa ngayon. Pero ipaskan ulit natin ang mama niyo para makita natin kung ano nangyayari. For now, wala tayong magagawa kundi maghintay. Okay? Sige, Dok. Salamat. Balik na lang ako ulit. Sige po. Gusto ko yung doktor na yun. Di lang siya basta nagra-rounds eh. Binibisita niya talaga si mama. Ay, o nga pala ate. Eto kape oh. Salamat. Magkano to? Sus, libre ko na. Ito naman, para kape lang. Uwi ka na muna kaya, para makaligo ka. Makatulog ng maayos. Ako na bahala dito kay mama. Ayos lang ako. Mukha ka ng bruha oh. Uwi ka na. Bumalik ka na lang mamaya. Ayos nga lang ako. Hindi pwedeng dalawa tayong puyat at pagod.
Kailangan salitan. Eh di ikaw ang umuwi. Ako sanay ako sa puyatan, pero ikaw, makakasama sa'yo yung ilang araw na kulang sa tulog. Baka sumunod ka magkasakit kay mama, sige ka. Higit 40 ka na, baka akala mo. Pwede ba, Junjun? Huwag kang magulo. Manahimik ka dyan kung ayaw mo umuwi. Kaya kong sarili ko. Huwag mo kong pakialaman. Ba't ang sungit mo? Nung isang araw ka pa. Nagtanong ka pa. Anong ginawa ko sa'yo? Anong ginawa mo? Eh di yan, oh. Ayan, sa harapan natin. Nakahiga sa kama, walang malay, mag-iisang linggo na. O, ano ka ngayon? Ikaw naman ang patay mali siya. Junjun, ano na? Nasaan na yung binibida mong gagaling si mama? Eh anong petsa na wala pa rin siyang malay, oh? Sinabi ko naman sa'yo, sugal yung pinipilit mong mangyari. Binalaan ka na ng doktor, walang kasiguraduhan kung kakayanin ni mama yung operasyon, pero wala. Binilog mo pa rin ang ulo ni mama. Imbis na nasa bahay siya, nanonood ng paborito niyang palabas, nandito siya sa ospital, nag-aagaw buhay. Hiyang-hiya naman ako sa ideya mong hayaan na lang mamatay si mama. Kesa naman sa ganyan na lalo mong pinadali yung buhay niya. Ano bang masamang pinaglaban ko yung nanay ko? Ha? Anong masama? Hirap kasi sa'yo, ginawa mong kompetisyon yung sitwasyon natin eh. Anong sabi mo? Tingin mo ba nakikipagtagisan ako sa'yo kung kaninong desisyon ang mas tama? Kung alam mo lang, takot ako ngayon, ate. Kinakabahan ako, parang gustong bumagsak ng katawan ko sa sahig. Ilang beses na nga ako nagpupunta sa chapel para magdasal eh. Kasi alam kong kasalanan ko pag hindi nagising si mama. Alam ko yun. Di mo na kailangang ipamukha pa sa akin. Ate, please, utang na loob. Huwag mo na akong takutin. Kasi takot na ako. Wala na mapaglagyan yung takot sa katawan ko, wala na. Buti naman nasabi mo yan. Kasi Junjun, kapag hindi nagising si mama, kahit ano pang paliwanag mo, sisisihin pa rin kita. Kahit ipagtanggol ka pa ng mga doktor, sisisihin pa rin kita. Kasi ikaw ang nagtulak kay mama para gawin to. Oo, kapatid kita. Pero wala kang karapatan kunin ng mama ko sa akin. Kaya sige, bumalik ka sa chapel. Magdasal ka ulit. Siguraduhin mong magigising si mama. Dahil kung hindi, kakalimutan ko talagang kapatid kita. Junjun? Ay, Kuya Marlon, kumusta? Ayos lang. Ikaw, kumusta? Sakto lang. Si ate pala, nasan? Nandyan, kasunod ko lang eh. Kinausap lang sandali yung kaibigan niya. Nakasalubong niya, may kamag-anak din natang nakakonfine. Teka, kumain ka na ba? Di pa eh. Maya-maya na siguro. Pwede ako magpa-deliver. Sabi kasi ng ate mo, baka kumain ka na raw eh. Ganon talaga si ate. Nasumera. Pagpasensya mo na sana ate mo ha. Alam ko, medyo hindi kayo okay nito mga nakaraan. Ayos lang. Sanay na ako. Buti ikaw kuya, natagalan mo si ate ng pagkatagal-tagal. Mabait naman yung ate mo. Huwag mo nagagalitin siyempre. Kaya nga di na ako nagtataka bakit hindi pa kayo kasal. Ay, ibang usapan yan. Alam mo, matagal ko nang niyaya si Olga. Pero, ewan ko ba? Palagi niyang sinasabi na hindi pa raw siya handa. Hindi pa raw pwede. Dapat nga nung nakaraang taon eh. Kaya lang, nagkasakit naman si Mama Daisy kaya hindi rin natuloy. Kaya sana, Junjun, magpasensya mo na palagi ang ate mo ha. Alam mo naman siguro yung sakripisyo niya para sa mama mo. Oo naman kuya. Alam ko naman yun. Malaki ang utang na loob ko kay ate. Di pala ako nakakapagpasalamat sa kanya ng maayos pero balang araw magagawa ko rin yun. Huwag kang mag-alala. Magiging maayos din kayo ng ate mo balang araw. Ano yun?
Teka, si Mama ba yun? Ma? Mama? Ma? Gising na si Mama! Gising na si Mama! Teka, tatawagin ko ate mo. Gising na si Mama! Gising na si Mama! Lord, thank you po. Salamat sa Diyos. Salamat po. Salamat. Ma, naririnig mo ako? Junjun! Gising na raw si Mama! Ate, gising na si Mama! Gising na siya! Ma, si Olga to! Ma! Gising na si Mama, Junjun! Gising na Mama ko! Marlene, sabihin mo sa nurse, bilis! Oo. Bilis! Sige. Salamat po, Panginoon ko! Salamat po! Gising na si Mama! Ma, thank you, Ma! Thank you, nagising ka, Ma! Thank you, Ma! Tony, para talaga akong lumutang sa ulap na makita kong nagising si Mama. Hindi ko maipaliwanag ang saya ko. Para akong nabunutan ng tinik sa dibdib. Dahil alam kong hindi ko ipinahamak ang sarili kong ina. Medyo matagal nga lang bago nakauwi si Mama. Kinailangan pang masiguro na wala ng pagdurugo sa loob ng kanyang utak. At syempre, nilinaw pa sa amin kung ano ang mga susunod na gagawin. Dahil hindi lang sa operasyon natatapos ang lahat. At nang makauwi na kami, inatasan ako ni Ate Olga na alagaan muna si Mama. Humiling kasi siya ng ilang araw na bakasyon kasama ang boyfriend niya na si Kuya Marlon. Gusto raw muna niyang magpahinga mula sa pagod at stress. Pero ang totoo, Tony, nakaramdam ng matinding hiya si Ate Olga kay Mama. Kasi siya ang tutol na maoperahan si Mama. Hindi niya kasi akalaing malalagpasan ni Mama ang matinding pagsubok. Kaya pakiramdam niya ay nagmukha siyang masamang anak. Tsa, para kay Mama. Salamat. Ate, ito naman sa'yo. Kaping barako. Sing pait mo. Che. At ito, mga tinapay. Iba-iba yan. Meron dyang, ito, ensaymada, pandekoko, tsaka bumili rin ako ng pandesal. At teka, kunin ko lang pala yung palaman. Teka, balik ako usap lang kayo. Balik ako. Diyan ka lang ate huwag aalis Bilis lang ako, kunin ko lang yung mga palaman. Oo na, umalis ka na. Eto na, kalma. Sige. Anong gusto mo, Ma? Ensaymada? Paborito mo tong dinadala ni Junjun, di ba? Oo. Pakibigyan nga ako, nak. Sige po. Hiwain ko na, Ma, ha? Para gagamitan mo na lang ng tinidor. Sige. Ayan. Eto mo. Salamat. Kumain ka na rin. Opo. Ma? Kumusta po kayo? Ayos naman ako, anak. Wala naman akong nararamdamang masakit. Gusto ko na nga sanang mag-ehersisyo sa labas Pero ayaw pa ng kapatid mo. Dito na lang muna daw ako sa likod bahay. Tama naman ho si Junjun. Magpalakas muna kayo dito sa loob ng bahay. Yun na nga ang ginagawa ko. Gustong-gusto ko nang malumbalik yung dati kong lakas para makapamasyal na tayo ulit. Kaya lang mukhang matatagalan pa yun. Po? Bakit, Ma? Anong problema? May iba ka pa bang iniinda? Kala ko wala nang masakit sa'yo. Walang masakit, nak. Kaya lang yung tunay kong tagapag-alaga ang tagal na wala. Nalulungkot ako sa gabi. Wala akong makakwentuhan. Itong si Junjun kasi ang bilis makatulog. Ang lakas pa ng hilig, Sus Maria Josep. Nak. Ma? Hindi ka na ba aalis? Tapos ka na bang magbakasyon?
Opo, Ma. Hindi na po ako aalis. Bakit naman kasi nawala ka ng matagal? Kakauwi ko palang galing ospital, iniwan mo na ako. Nahihiya kasi ako sa'yo, May. Nahihiya? Bakit naman? Kasi hindi ako naging mabuting anak. Sorry, Ma. Sorry po. Bakit ka humihingi ng sorry? Sorry para saan? Ha? Sorry kasi natakot akong ipagamot ka. Samantalang si Junjun, talagang nilaban na humaba pa ang buhay mo. Sorry, Ma. Sorry kung naduwag ako. Sorry talaga. Ay, sus naman tong batang to. Ma, huwag mo sanang isipin na gusto na kitang mawala, ha? Hindi ganun yun. Hindi ako ganun. Hindi kita gagawa ng masama. Ano ka ba naman, Olga? Wala akong iniisip na kahit ano. Ikaw lang ang nag-iimbento niyan sa utak mo. Ay, talaga naman, oo. Sorry talaga, Ma. Natakot lang talaga ako para sa'yo. Ayaw ko na kasing mahirapan ka gaya ng dati. Kulong-kulo talaga ako eh. Hindi ko kayang magdesisyon para sa'yo. Olga naman, anak. Alam ko yon. At naiintindihan kita nung una pa lang. Kahit kailan ay hindi kita inisipan ng masama. Bakit ko gagawin yon? Ay napakabuti mong anak. Inaalagaan mo ko higit pa sa pag-aalaga ko sa iyo nung mga bata pa kayo. Hindi totoo yan, Ma. Abay, kung hindi dahil sa iyo, baka matagal na akong wala sa mundo. Ako nga ang dapat humingi ng tawad sa iyo. Kita mo nga't hindi ka na nakapag-asawa dahil sa akin. Kaya huwag ka nang makonsyensya ng walang dahilan, ha? Hindi nagbago ang tingin ko sa iyo. Mahal na mahal kita, anak. Kayong dalawa ng kapatid mo. Kayo ang dahilan bakit humaba ng ganito ang buhay ko. Sapat na pruweba na siguro yon para masabi mo sa sarili mong naging mabuti kang anak. Kaya wag ka nang umiyak, ha? Tahan na. Sorry ulit, Ma. Tahan na sabi. Kung talagang gusto mong mag-sorry, mag-asawa ka na. Malay mo, makahabol ka pa at mabigyan mo pa ako ng apo. Ma naman. Kaya nga pinilit kong magising kasi gusto pa kitang makitang ikasal. Bruha ka, sinayang mo ang pinamana ko sa iyong ganda. Tagal mo bago ka nagkanobyo. Dapat nasa kolehiyo ka pa lang nagsha-shopping ka na ng lalaking may magandang lahi. Bakit po? Gwapo naman si Marlon na. Oo, gwapo naman. Kaso mahina. Dapat wala pa kayong 1 taon buntis ka na. Ma! Kaso konserbatibo masyado, ano? Papuntahin mo nga dito ngayon at ako na ang kakausap. Mama naman eh. Pwede ba akong makiupo dito ulit? Nangangawit na ako dito sa gilid eh. Akala ko ba kumuha ka na ng palaman? Ma, bala ko sanang gawin yun eh. Kaso, wala na pala tayong palaman. Ate, grocery ka bukas ha? Oo, plano ko na talagang gawin yan. Alam ko namang hindi ka maaasahan sa ganong bagay eh. Uy? Simot yung laman ng ref ha. Kung hindi pala ako umuwi, wala na kayong kakainin bukas. Ikaw talaga, Junjun, kahit kailan ka, no? Hindi ka na nagbago. Uy, manunumbat ka na naman. Pinapaalala ko lang, 1 linggo kang absent. Naku po. Ayan na naman kayong dalawa. Kumain muna kayo ng maayos. Total, 3:00 pa lang ng hapon. May oras pa para mamili. Pumunta tayo ng grocery mamaya nang matigil na kayo. Yan, kasi... Che, para kang bata. Pinga tinapay? Kumuha ka ng sarili mo. Kaya mo na yan. Ganun. Huwag kang kakain ha. Ano?
Di ba ayaw mo ng mga tinapay na dinadala ko kesyo masyado matamis, ganyan. Totoo naman Unang kagat diabetes agad. Yung ensaymada mo puro asukal. Hindi ensaymada yon kung walang asukal. Ma, huwag ka na masyadong kumain ng ensaymada ha. Baka magka-problema ka sa blood sugar mo. Tony, pinalaki kaming maayos ni Mama. Yung paraan niya ng pagdidisiplina sa amin, puno ng pagmamahal. Kaya gano'n na lang ang dedikasyon ni Ate Olga na alagaan si Mama. Kita nyo nga, inabot na ng 40 bago maisipang maghanap ng nobyo. May balak naman daw silang magpakasal ni Kuya Marlon, pero hindi ko lang sigurado kung susubukan pa nilang magkaroon ng anak. Sa ngayon ay mabuti naman ang kalagayan ni Mama. Sumailalim siya sa radiation treatment at salamat sa Diyos at wala nang nakikitang cancer cells sa katawan niya. Pero patuloy pa rin naming imomonitor ang kalusugan niya. Panalangin lang namin na sana hindi na muling magkaroon ng sakit ang mama ko. Para naman ma-enjoy pa niya ang sana marami pang taon sa kanyang buhay. Salamat sa pakikinig sa aking kwento. Sumasa puso, Junjun. Sumasa puso sa Super Radio DZBB. Kasama si Tony Aquino. Sumasa puso.